kinakailangan na natin maghanap buhay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Inupakan po ni Martin si VP Sara pero hindi pinangalanan. Ayan po yung pagkakaiba ng mga Duterte. Pag bumira ang Duterte, talagang bawal magparinig, tinutukoy, di ba? Ito si Martin, panay parinig lang. Yan po ang pagkakaiba ng mga taong tapat sa mga taong, alam niyo, laging patago. Buti pa si Saldico, di ba? Binanatan pa ng direkta si VP Sara. Siya, hindi niya mabanatan ng direkta eh. Kahit alam naman natin na yun ang gustong tumbukin. Pag-usapan din po natin, ito po yung, yun nga, no, pinalagan, no, nito ni Coco Pimentel, yun pong AKAP. Hindi pa rin pala nila hanggang ngayon, hindi pa rin pala nila naintindihan yung AKAP. Anak ng tinapay, may budget. Hindi maintindihan. Dalawa lang po yan, no? It's either talagang, anong tawag doon? It's either po yan ay, hindi talaga natin alam, nilihim. O kaya naman ay kulang din sa investigasyon. Pero malalaman nyo mamaya bakit parang hindi alam ng mga senador itong tungkol dito sa AKAP. Ilang bilyon din yan nakalagay dyan, no? Okay. At syempre si Doc Willie Ong, no, yung mga huling, hindi pa naman po nakikipaglaban pa rin po si Willie Ong. Pero gusto ko yung attitude ni Willie Ong, no? Sabi niya, tapos na yung mabait na Willie Ong. Ang makikita niyo na po ngayon, parang dinededicate niya yung sarili niya, yung natitira niyang kalakasan. Lalo na kung makarecover yan, no? Siguro mas maraming laban ng gagawin niya ni Willie Ong na total wala na eh, no? Tama na yung bait-baitan at tama na yung pagiging mabait. Binanata na ni Willie Ong yung mga corrupt na politician ng Pilipinas. Alam nyo, pag mga near-death situation na, talagang paniniwalaan mo yung tao. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan muna natin to si Doc Willie Ong. Gulat ako, no, kay Doc Willie Ong. Hindi ko alam kung kahapon pa yata, yung stress niya pala, alam niya rin kasi doktor nga siya. Alam po natin lahat yung cancer po, yung mga cancer cells, sa stress talaga yan eh. Marami na tayong politiko, lalo na po yung mga bagito sa politika, pero bagito sila, pero hindi na bagito yung edad. Naalala ko niyan naalala ko si Bert Tawa Marcelo. Hindi ko na matandaan kung ang tinakbuhan ba ni Bert Tawa Marcelo sa Bulacan ay governor ba o vice governor. Pagkatapos po ng eleksyon, dedo din. No, kasi lalo na kung hindi po kayo politiko, tapos bigla kayong pumasok sa politika, yung iba po yung politika eh, governor, di ba? Natalo po si Bert Tawa Marcelo. Ganyan din, no? Hindi na natin nalaman kung ano eh. Hindi na natin nalaman kung ano yung naging dahilan, pero malamang yan sa pagkatalo sa eleksyon. Mabigat po yun kasi hindi naman po sanay itong mga tao na to. Lalo na, sabi ni Doc Willie Ong, no? Yung mga basher. Kaya ako pakiusap ko, marami po rito na i-stress eh. Marami sa inyo mga viewers natin na
dinadamdam nyo, minsan tatawanan nyo lang din. Hindi po, lalo na yung ano, kaya ko kayo kinu-cool down. Kulang kayo. Ibigay nyo yung ano, ibigay nyo yung parang malamang kung susuriin nyo kung bakit na ewan lang natin yung opisyal pero kung susuriin nyo yung kay Fernando Po Jr. malamang ganyan din ang inaabot Cancerous talaga yung ano, yung stress. Lalo na kung hindi mo alam yung experience, no? Kaya po, eto po Garalgal po ba o siya lang? Si Evangeline lang. Paki-comment naman po kasi kung garalgal, sayang naman. Okay na ba? Ang pangit naman nun kung okay agad. Ayos, Sir Buds. Okay. Alam nyo, yun nga yung sabi ni Willie Ong, no, yung bashers, talagang di niya raw kinaya. Alam kong apektado siya Alam niyo kung bakit? Kasi natandaan niya pa yung mga sinasabi. Tandaan niya pa yung may isang bashers na 10 beses ka man tumakbo, 10 beses ka ring matatalo. Tapos sabi niya, alam ko na apektado siya sa basher Tapos sabi niya, ano yung nagawa kong kasalanan sa inyo? Bakit niyo ako binabash? Yun po, alam niyo, panahon ng social media ngayon, no? Kung kayo magba-vlogger o gusto nyong makilahok sa mga ganitong usapan, kung hindi po kaya ng sikmura nyo, lalo na po ang politika, iba po ang politika. Kung hindi po kaya ng sikmura nyo, wag po kayo. Manatili po kayong tagapanood. Manood lang po kayo ng simple dyan. Kasi ibang uri po ang politika sa Pilipinas Duruan, wasakan ng putya kaming mga vlogger, kung hindi matitibay kami, may cancer na kami ngayon lahat. Malamang kaya nyo nasabi na parang umuulan yung electric fan. Nakukuha. Ilayo natin ng konti. Pero nagustuhan ko sa attitude ni Doc Willie Ong, yung huling lakas niya, no? In-expose niya yung ating mga politiko. Tama po yun, no? Buti siya, may sakit siyang ganun. May sakit siyang ganun, nasa abroad siya, sabi niya nga, yung pinakamagagaling na doktor, nasa kanya. Paano kung wala siyang pera? Doon siya naaawa sa ating mga kababayan na mamamatay na lang. Kaya, talagang marami po talaga. Ako realization ko rin yun Yung kasi wala talaga ako naramdaman yun kung na-confine ako. Ilang araw din ako, siguro 4 o 5 araw ba ako. 3 o 4, nakalimutan. Kinakalimutan ko na yung masamang Yung pong potassium, marami po sigurong, inisip ko nga, maraming tao na biglang namatay, hindi nila alam. Hindi sila nasugod sa ospital o kaya wala. Kasi kumpleto ko ng test Inalam talaga kung ano yung dulot Yun po yun. Simple lang. Nag-exercise ka na nag-exercise, nawalan ka ng potassium. Kasi yung pag-exercise ko, di ba, pag sanay ka naman mag-exercise, tubig lang. Yung pala, lalo na pag umiidad ka, nawawalan ka na nung Kaya pala mga nag-Gatorade, at iba pa. Yun lang. Hindi, yun lang talaga, potassium. Yun lang po. Simple, wala akong nararamdaman. Kung itinulog ko pa yun, deads na siguro ako. Wala akong nararamdaman, di lang ako makatayo. Una, hindi ako makatayo. Lahat na ikikilos ko, pera lang to.
Tapos pinipilit kong tumayo, eh. Kasi pinapahilit ko lang sa misis ko. Pinipilit kong hindi, tapos na po ako ro'n sa stage, alam ko na po yung ano ko. Pinipilit kong tumayo, nung tumayo ako bumagsak ako, dun ako nagpadala sa ospital, pero wala pa rin akong nararamdaman. Wala pa rin po akong nararamdaman, wala talaga. Walang masakit, wala po lahat. Walang yung kumikirot, basta hindi mo lang maikilos, simpleng-simple. Eh, sabi ko ilang kaya yung mga kababayan natin na nakaranas ng gano'n, na itinulog lang tapos hindi na nagising, sabihin na lang inatake sa puso. Puwede talagang 'yun ang maging findings kasi muscles yung puso, lahat ng muscles inuunti-unti. Nung nasa ospital na ako hindi ko na pinatataas sa'kin yung kamay ko, hindi ko na maitaas, eh. Pero pagdating ko pa lang sa ospital, 4 na dextrose kaagad. Imagine magkakasabay 'yun. 4 na dextrose. Kasi maghapon kong ano 'yun, eh, pinalipas. Dahil makulit akong tao, gusto ko pa ring itayo, bumagsak ako, 'yun, dun ako nagpadala sa ospital kahit wala akong nararamdaman. Walang masakit na puso, walang masakit na batok, wala talaga lahat. Sabi ko ilang ilang Pilipino yung hindi nadala sa ospital. Tapos dun sa ospital na pinagdalan sa'kin siyempre kumpleto ng test. Alam nila 'no, yun nga potassium. Eh, kung sa public pa 'no, interviewhin ka pa, ano nararamdaman mo, tapos bukas pa uli yung doktor kung gabi ka. Okey, yun po. Kaya ako tama yung sinasabi ni ano, eh, imagine ninyo 'no, ima hindi, isang ano lang yun, pagka pagkagaling ko nung magaling na ako, wala na. Parang kinulang ka lang. Yung mga atleta nakikita niyo yun, yung mga tumatakbo ng malayo, mga nagma-marathon tapos biglang bumabagsak na lang, bumabangon tapos babagsak ulit, gano'n yun. Kinulang na yun. Okey. Marami talaga akong dextrose. Sabi ko, ilan yung namatay na walang kakayahang pumunta sa ospital, na kung ano lang sana, kung alam lang nila na yun lang pala ang sakit 'no, eh, gagaling. Katulad nung sinasabi ni Doc Ong. Ngayon eto ang problema, ang sinasabi niya nakita niya sa aktuwal, eh, kung gaano ka-corrupt yung mga politician natin. Kasi kakilala niya na yung mga politician, eh, 'no. Tumakbo siya, yung dun siya nasaktan, eh, yung mga binabayaran yung boto 'no, normal na normal, eh, siya hindi siya nagbayad ng boto, eh. Sa tingin ko, hindi rin natin alam. Pero may inangal yan dati, napakagastos daw. Kaya lang yun yung mabait pa siya, eh, hindi pa siya nagtutukoy na mga corrupt yung mga politician, eh. Eh, 'pag ngayon niya yan, maaaring ma-expose niya mga kaibigan niya. Sino ba mga kaibigan niyang politician na tinutukoy niyang mga corrupt? Hindi hindi po tayo nag-iintriga, pero tama po yun 'no, Doc Ong. Lahat po ng mga makita niyo na nakita niyo sa aktuwal na pagkakamali ng mga politiko natin, maging boses namin kayo 'no, maging boses namin kayo, i-expose niyo sila para talagang ano 'no, yung tayo may ideya tayo, eh. May ideya tayo yung gaano ka-korap yung mga ano, eh, may ideya tayo kung gaano ka-korap yung mga politician. Pero yun nga, yung nakita niya sa aktuwal yung galit na galit sa kanya, dun totoo talaga 'no, 'pag ini-stress mo yung sarili mo, cancer talaga abutin mo. So, sana maka-recover si Doc Ong. Mukhang tapos na yung kanyang ano, 'di ba, ah, chemo.
Yung hindi ko alam kung pang ilang chemo yung gagawin sa kanya. So sana maka-recover. Ganyan din yan nung nagka-COVID, eh, 'no? Marami rin tayong natutunan sa kanya. Ganun pala yun nung may COVID siya. Tapos ngayon, cancer naman. Nakakatakot mag-isip ng mga sakit, eh, 'no? Kaya mabuti pa mag-enjoy na lang tayo sa buhay lahat. Tigilan na natin 'tong pamumulitika. Nakaka-stress. Sige, titigilan na nga natin. Kaya banatan na natin si Martin. Ang tindi ni Martin, eh, 'no? Ayun po pagkakaiba siguro, 'no, nito nila Martin tsaka ng ibang politiko. Masyadong safe. Ayaw nila, natatakot silang tukuyin si VP Sara yung tinutukoy. Sabi ni Speaker, those with sins can't point fingers. Yung pong may mga kasalanan, wag po kayong magtuturo. Eh, malamang walang kasalanan si VP Sara, naituro kayo. Naituro. Dapat man lang sana, si Saldico, tinukoy si VP Sara, no? Inakusahan si VP Sara na magnanakaw. Lakas ng loob, eh. Pero hindi pa rin niya sinasagot yung control. Na kayong dalawa yung na kumokontrol ng pera ng budget ng buong Pilipinas, no? Sana ikaw medyo lakasan mo naman ang loob mo, Speaker. Natatakot ka ba? Wala nang supporter ni VP Sara. Wala na kayong makukuha sa mga supporter ni VP Sara. Yung 32 million ni VP Sara, wala pong solid po yun. O palagay nyo nang merong mga loyalista doon na nahawa. Mga solid yan, mga 20 million. Boboto at boboto kay VP Sara. Palagay mo nang may 12 million si BBM na nahawa. Kaya ang masasabi ko lang, no, Speaker, yung sinasabi mong those with sins can point fingers, tukuyin mo kung ano yung kasalanan ni VP Sara. Kasi wala yung COA, eh. Yung gusto ninyong palabasin na si VP Sara ay nag-misuse ng fund, lalo na yung budget ng OBP. Wala po. Walang yung budget sa pagtulong. Yung budget po ng confidential fund dahil yan yung inatake nyo, eh. Anyways, nasa COA na yan. Tsaka hindi po ibig sabihin ng disallowance ay may corruption, no? Ang disallowance po, may pinagkagastosan kayo na hindi cover, hindi dapat ginastos sa ganung paraan. Magkaiba po yung corruption, eh. Yung corruption po, binulsan nyo yung pera. Yung pagnanakaw po, yung pondo, hindi nyo nilaan sa... Ang question kay VP Sara ng COA, kung yung bang mga pagbibigay ng reward, di ba? Natukoy na, eh. Huwag nyo pong baliktarin yung mga tao na kunwari ay inililihim ni VP Sara. Lihim talaga dapat yan dahil confidential. Pero nilantad na ng mga congressman mo, eh. Wala naman kaming nakikitang mali dun. Dapat lang talaga yun. Okay. Yung pinalalabas nyo sa DepEd, napatunayan na walang problema si VP Sara. Ano yung sins na sinasabi mong meron si VP Sara? Kung si VP Sara nga yang tinutukoy mo. Kaya ako questionable din, eh. Kasi ayaw niyong tukuyin, eh. Ito pa ang sabi ni Speaker Martin. House leaders also said the chambers will not tolerate hypocrisy and those who ignore their own misuse of public funds. Ipokrito daw yung tinutukoy niyang may mga kasalanan. Ipokrito daw si VP Sara sa madaling salita. Alam niyo, hindi po ipokrito yung mga Duterte. Sa sobrang naghahamon nga sila, eh. Wala naman silang kinatatakutan yata.
no? Ang hamon nga sa inyo, ito matagal na pong hamon, ha. Kayo po 'yun, eh. Okay, tuloy muna natin. As legislators, we are not only guardians of national purse, but also stewards of people's trust. Every peso we allocate in this budget carries with it the sweat and sacrifice of millions of Filipinos, and it is our duty that these resources are spent wisely, effectively, absolute accountability. Narinig ko na naman yung accountability. Of all people, sa inyo ko pa narinig yung accountability. Alam ninyo, no? Kayo yung parang pinagmamalaki nyo na trabaho nyo niyan na taga-check kayo, no? Ng wastong paggamit ng budget. Tanong ko lang, Mr. Speaker, lahat, no? Lahat ng opisina ng pamahalaan, binubusisi ninyo yung budget. Lahat ng opisina ng pamahalaan, pwede nyong questionin paano nila ginamit, no? Okay. Ang sinasabi natin dito, hindi ka ipokritohan yung ginagawa ni BP Sara. Hindi nga ka ipokritohan, pinagbintangan nga kayo. Na kayo ang nag-insert. Kayong dalawa ni Saldico ang eventually nasusunod, no? Kaya hindi mo nyo na pwedeng ibalik kay BP Sara na hindi mo nga nasasagot, eh. Sinagot na rin ni BP Sara yan. Sumasagot siya, hindi nyo lang gusto yung sagot. Kung tutusin, ang ganda ng sagot ni BP Sara, eh. Alam nyo kung ano sagot ni BP Sara? Diba? Pinaubaya ko na sa House of Representatives. Kung gusto nyong ipasa yung budget, hinihingi namin budget, humihingi kami ng budget, ito yung mga katwiran namin sa paghingi ng budget. Kung gusto nyo ipasa yan, ipasa nyo. Kung ayaw naman ninyo, bahala na yung House of Representatives. Ang ganda po nun, eh. Yung sinasabi nyong kapangyarihan, power of the purse, na sinasabi mo, Mr. Speaker, yun din po. Yun din po yung binigay nga sa inyo, eh. Okay. Sa madaling salita, ang tanong ng marami ngayon, lahat ng budget pwede nyong busisiin, pero bakit hindi nyo binubusisi yung mga piling budget na mas malaki po ang disallowance kaysa sa Office of the Vice President? Bakit hindi nyo sila binusisi yung budget? Bakit approve agad? Kung totoo kayo sa sinasabi ninyo, bakit hindi na-open yung mga disallowance? In fact, wala po na-open na disallowance. Tanging sa Office of the Vice President. Napaka-special po ba ng Office of the Vice President sa inyo? Okay, kalawang tanong, sino po naman ang bubusisi ng budget nyo? Hindi po ba yun yung pagiging ipokrito? Hindi po ba ipokrito yung nagsasabi kayo na bubusisiin namin yung budget dahil kapangyarihan namin yan, pero walang may kapangyarihan na bumusisi sa budget nyo? Lalo na sa'yo, dahil ikaw yung namimigay ng ayuda, eh. Kung talagang totoo kayo na gusto ninyo ay transparency and accountability, ay iba pala. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Sabi niya, critics who speak accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To this individual, let us be clear, this chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in face of such blatant disregard to public trust. Tindi, no? Okay, so naghahamon po kayo ngayon. Sinasabi ninyo na hindi nyo sila tatantanan. Those who have or their own sins cannot point fingers in front of Congress. Everyone will go through a correct process and no one will escape accountability. Okay. So yung
lahat dadaan sa proseso. Tanong po namin, saan po kayo? Saan po haharap yung budget naman ng House of Representatives? Sino po yung magkakalkal naman? Sino naman po yung magsusuri sa inyo kung ang paggamit ninyo ay wasto? Sino po? Wala. Tinanong na kay Brosas yan eh. Di ba? Umamin si Brosas, o nga po, wala. Hindi po nabubusisi yung budget ng mga congressman. Kung totoo ka na lahat, no? Sabi mo, everyone. Hindi ba kayo kasama sa everyone? Everyone will go through a process, correct process. O pinatutungkulan nyo si BP Sara niyan, no? No one will escape. Bakit po ninyo pinalusot yung Office of the Vice President nang wala kayong tinanong? Kasi meron kayong long-honored tradition. Kasama po sa long-honored tradition yung Vice President. Bakit hindi po nyo tinanong yung Office of the President samantalang dineklara ng mga kasama nyo, mga congressman, na mas importante yung accountability kaysa sa tradisyon? O bakit yung President ay pinalusot nyo, yung Vice President, hindi nyo isinama sa long-honored tradition? Yun yung tanong natin, no? Di ba yan ang malaking tinatawag na hypocrisy? Yan po yung hypocrisy tao. Everyone. Okay. Kayo po, hindi kayo kasama sa everyone? Yung budget nyo po sa Congress, hindi po kasama sa everyone? Dapat baguhin nyo. Kayo na mismo mag-submit. Suggestion ko nga, kung ayaw nyo, nakakahiya naman kung kayo mismo yung magsusuri. Dalawa naman kayo sa Kongreso. Magpalitan kayo, yung mga congressman susuriin ng senador, yung mga senador susuriin ng congressman. Kayo lang ang walang sumusuri sa mga budget nyo. O kaya, magkusa ka kahit ikaw lang. Speaker Martin. Matagal na po naghamon si Pangulong Duterte. Open your books. Matutuwa po kaming lahat. Kasi you will set an example. Magandang ehemplo sa mga kasama mong congressman. Paano mo ginastos? Paano yung pamimigay nyo ng ayuda? Okay. Dito na po tayo. Alam nyo po, kung may pagkakamali pong ginawa si BP Sara, yan kasi yung gustong ipahiwatig, no? Wala kayong sasantuhin, lahat dadaan sa proseso. Okay. Kung talagang si BP Sara po ay may malaking pagkakamali, tama tong tama po tong isang nag-comment dito sa balita na to sa Inquirer. Kung talaga kayo naniniwala, kasi ako masarap yung mga Duterte. Ang mga Duterte kausap, talagang pag sinabi nilang, pag sinabi ni Tatay Digong, may mga nagsasuggest na impeach si BP Leni nun, dinirekta sila ng Tatay Digong, wag niyong pakialaman yan, binoto ng tao yan. No? Eto kayo, panay kayo. Eto maganda yung comment. Kung talaga naniniwala kayo na may kapalpakan si BP Sara, eto dapat yung ginawa nyo. Zero budget sa OBP. Di ba? Kung naniniwala kayo na may ginawang kasalanan si BP Sara, sinero budget nyo sana, in-impeach ninyo, at saka sinampahan nyo ng kasong plunder. Katulad ng ginawa kay ERAP. In-impeach, nung natapos yung impeachment, sinampahan ng kasong plunder.
Kasi yung pagtatapyas lang, alam niyo po yung purpose niyo sa pagtatapyas, eh. Kaya niyo tinapyasan dahil ayaw ninyo na makapaglingkod ng tama yung Vice President. Galit na galit kayo na nakakatulong. So, as of now, may 2 milyon na natutulungan yung Office of the Vice President at karamihan daw po dyan galing doon natulungan doon sa mga extension offices, hindi po dito sa Manila office ng OVP. Kung hindi doon sa extension offices, doon po karamihan ng galing yung. Ngayon, ang gusto ninyo, mawala na yung mga extension services. Ang pananaw ninyo, no, kahit walang COA, mas makapangyarihan pa kayo sa COA, eh. Sinabi ng COA, wala naman sinabi yung COA na yung pangungupahan ng office ng Vice President ay overpriced. Pero yung mga congressman mo, sinabi parang overpriced. Dahil ang pinagbatayan nila yung inuupahan ni Lenny. Natural, isa lang yung opisina ni Lenny. Sino kaya mas mahal na upa? Yung 12 o yung isa? Kahit po grade 1, masasagot yan. Mas mahal siyempre yung upa ng 12 kaysa sa isa. O ikalawa, tinanong rin yung COA. Kasi mainit kayo, hindi naman kayo mainit sa hindi naman mainit yung mga congressman sa sa mga katiwalian sa OVP. Wala nga kayong masait na katiwalian, eh. 'Di ba? Hindi naman mainit sila sa pagnanakaw, eh. Saan sila mainit? Ayaw nilang maglingkod, no? Ayaw nilang maglingkod ng maayos yung Vice President. Ang sinasabi nila, meron ng may proyekto niyan. Bakit ka pa nagbibigay ng proyekto? O tinanong niyo yung COA. Ano sagot ng COA? Sabi, ang tanong ng mga congressman mo, 2 congressman yung nagtanong sa COA. Nakalimutan ko yung isa, pero alam ko yung isa si Raul, Manuel. Ano yung tanong nila? Tungkulin ba ng Vice President yung mamigay ng tulong? Ano sagot ng COA? Yung social services ba? Tungkulin ba ng Vice President? Tungkulin. Sabi ng COA, isa yan sa tungkulin ng Vice President. Mamigay ng tulong, social service. O walang masama pala. Wala naman kayong sinasabi na mali yung pagtulong. Ang sinasabi nyo lang, duplication. Tumutulong na yung DSWD. Tutulong pa yung Vice President. Dapat hindi na tumulong. Bakit takot na takot kayong tumulong yung Vice President? Lahat naman ng Vice President tumutulong. Tanging si BP Sara lang ang gusto nyong wag tumulong. Kaya sino po ang ipokrito ngayon? Akusahan mo muna ng krimen si BP Sara. Wala nga kayong maakusang krimen, eh. Panay mga misuse of funds, misuse of funds ang pinagsabi nyo. Pati yung DepEd. O ngayon, walang problema yung DepEd. Ang question ni Pimentel dito sa AKAP, bakit tila walang wala raw, hindi raw nila alam. Kasi yung IX pala, alam nila kung sino yung bibigyan, paano bibigyan. 1 taon na po to. Una, kino-question ko rin si Senator Coco Pimentel. 1 taon na po to, hindi nyo po inaalam ko. 1 taon na pong gumagastos to ng bilyon-bilyon. Yung DSWD. Para po sa refresher po. Dito po napapatunayan na totoo yung sinasabi ni BP Sara. Nag-insert kayo ng isang proyekto. Ang tanong lang naman ni Coco Pimentel, maaaring namemeloso po lang siya para ipakita na ito in-insert lang ng mga congressman sa bicameral committee. Bicam lang po. Ito po yung ine-expose ni BP Sara na tapos na lahat.
sinalang na yung budget, no? Dineliberate yan, both houses, walang akap. Wala po yung salitang akap. Hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng akap. Tapos nang mag-deliberate yung mga congressman, tapos nang mag-deliberate yung mga senador, aprobado na ng senador, aprobado na ng congressman. Ang BICAM dapat, kung meron pong mga, halimbawa, may mga diferensya, halimbawa, ang budget ng president dito sa Congress, 3 billion o 30 billion. Sa Senate naman, 35 billion. Yun lang po yung pag-uusapan. Pero kakaiba po yung BICAM natin. Nag-insert po sila na nag-insert yung mga congressman. Yan yung angal ng mga senador, di ba? Nag-insert sila sa BICAM nang hindi na pag-usapan sa plenary. So tama si BP Sara. Yung dalawang congressman lang, nagngangalang Martin Romualdez at saka to si Saldico, sila talaga lang yung may control. Matapos mag-deliberate ang lahat, biglang mag-insert si Martin at si Ko. Dinirekta kayo ni BP Sara eh. Kayo yung nag-insert eh. Tapos, nung pumulag yung Senate, teka muna, wala yan sa pinag-usapan natin sa BICAM. Yung mismong miyembro ng BICAM, nagsabi na hindi naman pinag-usapan yan, in-insert nyo lang. O yan yung halimbawa, yung akap, na hanggang ngayon, hindi na iimbitahan yung mga senador sa distribution ng akap. Sabi nga ni Pimentel eh, biruin nyo yung AX daw para sa mga mahihirap. Yung akap para sa malapit na maging mahirap. Para sa malapit na maging mahirap. Ang tanong, lahat ba ng mahihirap nakakuha na ng ayuda? Biruin mo kung hindi pa nakakuha ng ayuda lahat ng mahirap, may programa ka sa hindi pa mahirap, maghihirap pa lang. Yan yung binibintang sa inyo, Martin, ni BP Sara. Dinirekta pangalan yung dalawa. Ngayon, hindi mo siya madirekta dyan sa mga sinasabi mo. Yun yung pagkakaiba nyo. No? Yun yung pagkakaiba ng mga Romualdez, Marcos at Romualdez sa mga Duterte. Yung mga Duterte, sasabihin ng dating presidente, may presidente tayong bangag. Sasabihin ng anak ng presidente na mayor ng Davao, mag-resign ka na, BBM. Direkta sinasabi. Yung mga gusto nilang sabihin. Kayo, hindi nyo masabi yung pangalan eh. Nung umangal yung mga senador, paalala lang natin nangyari last year, umangal yung mga senador, hindi natin na pag-usapan to eh. Bakit kayo pumirma? May kasalanan. Nahuli na kayo na may inipit kayo. Kumbaga, nahuli kayo nangungupit. Nahuli kayo may ginagawang kasalanan. Nung nahuli kayo pagalit. Bakit pirma kayo ng pirma? Hindi nyo binabasa. Dahil napahiya, tumahimik na lang yung mga umangal na senador. Di ba? Pinahiya sila eh. Ganun na lang. Ipapahiya na lang kayo. Ang tanong ni Coco Pimentel, bakit tayo magkakaroon ng programa na national ang scope pero hindi man lang dumaan sa Senado? Hindi raw dumaan sa Senado. Ibig sabihin, tama talaga si BP Sara. Kaya nilang na meron taong mga nagkokontrol ng budget ng Pilipinas kung ano ang gusto nilang insert. Siyempre, ang halimbawa lang ni BP Sara, yun lang budget ng DepEd. Kasi alam niya, siya DepEd Secretary. Di ba? Kaya nga sabi ni BP Sara kaya ako nag-resign kasi ako sisitahin. Hindi ko naman control yung budget na yan.
ibig sabihin kayong dalawa may control. Yun ang sagutin mo, speaker. Huwag yung mga ipokrito ka pa nalalaman. Ikalawa mong sagutin, bakit lahat ng budget pwedeng busisiin ninyo maliban sa budget ng Kongreso? Sinong bumubusisi sa budget ng Kongreso? Oo, nalusutan sila. Kasi yung Senate President, sunod-sunuran lang nun. Ewan natin yun sa Senate President na to. Medyo may kaangasan ng taglay to konti dahil personal waiter to eh. Personal waiter ng First Lady. Baka matapang-tapang ng konti itong Senate President natin ngayon. Makikita natin sa BICAM kung mauulitan sila. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon.